Inanalyze ko nga ng mabuti ang naging tapatan ng ating SGA team kontra dito sa undefeated rin na team ng Al Ahly Tripoli. And-expect ko na talaga nga naman na magiging dikdikan ang laban ng SGA kontra sa team na ito. Dahil sa malalakas na player rin na kamatchup ng ating mga SGA team tulad ng point guard na si Walter Hodge na kaya nga raw tumapat dito kay Andre Robertson natin. At ganun din itong Nick West na power forward net Tripoli na kaya nga raw tumapat dito kay Howard sa ilalim ng court. At yan ang aalamin natin lahat. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suporta ng aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Sa pag-uumpisa pa lang ng first quarter game ay nagkasubukan na agad sa ilalim ang sentro natin kontra sa sentro ng Al Ahly. At napansin ko na ganun pa rin ang unang play nila para sa first quarter ay sa mga shooting guard and wingman natin sa labas. At in-expect ko na rin dito na bagsak ang bola ng SGA team dito sa tres. At yan nga ang nangyari. Allen Liwag at Jordan Hiding ang kumamada dito sa labas. Grabe ang nilalaro ng mga to sa labas. At ganun din naman ang nilalaro ng shooting guard at point guard nitong Al Ahly at masasabing maganda rin talaga ang transition ng mga ito sa loob at ang galaw ng bola ay talaga nga naman na mabilis rin at maagang nakalamang dito ang Ahly Tripoli. At alam naman natin na sa oras na mag-switch itong si Howard at Blatch sa ilalim ay mahihirapan itong si Blatch na makipagsabayan dahil nga matanda na rin at mabigat ang katawan na dinadala nitong si Blatch. Katulad ng nangyari na ito, panoorin nyo. At yan ang kailangang baguhin ng SGA team. Inasahan na talagang mahihirapan ang strong group PH sa team na ito at sa point guard ng Al Ahly Tripoli. At hindi nga tayo nagkamali dyan dahil sa first quarter pa lamang ay talaga nga naman ako mamada na ito. In-expect ko na rin dito na si Andre Robertson ang kukuha ng depensa dito kay Hodge. Pero nahirapan din talaga dito si Robertson na depensahan sa labas itong si Walter Hodge. 10 points ang malaking kalamangan na nagawa dito ng Al Ahly Tripoli para sa first quarter game. Pagdating naman ang second quarter game, 9 minutes in the game, wala pa rin sa loob dyan si Dwight Howard. Nakakuha pa ng offensive rebound dyan itong Al Ahly at napansin natin na walang Baltasar na sinabay dito kay Blatch kaya walang second block dyan ang SGA team natin kaya nahirapan sa ilalim ang strong group PH na may kipagsabayan sa sentro na ito ng Al Ahly Tripoli. Buti na lang meron tayong matinding point guard and shooting guard na kayang tumira sa labas sa oras na kinakailangan. Dahil kung aasahan nga lang natin sa SGA team sa ilalim itong si Andre Blatch talaga nga naman na mahihirapan na yan sumabay at talagang kinakailangan ng second block tulad ni Kiambao o Baltasar para maging second block sa ilalim sa oras na si Andre Blatch ang nasa loob at walang Howard sa ilalim. Pero sa opensa sa ilalim ay malaki pa rin talaga ang nagagawa nitong si Blatch. Grabe ang laro ng ating mga shooting guard Mackenzie Moore, Robertson at Jordan Hiding. Grabe, quick release sa 6 minutes in the quarter game nakakuha ng kalamangan dito ang SGA. Ang haba ng oras na pahinga dito ni Howard. At para sa akin ay talaga nga naman na maganda at isa yan sa magandang strategy na ginagawa ng SGA. Ipinapahinga ang main player sa ilalim para sa halftime game ay talaga nga naman na magamit ito ng mabuti. Pinagsabay-sabay na nga dito sa loob itong si Howard, Blatch, Kiambao at Robertson pagdating sa half minute in the second quarter game. Pagdating ng third quarter game, inasahan ko na makikipagsabayan sa loob itong si Howard, Baltasar, Kiambao. Iniwan din dyan itong si Jordan Hiding dahil nga iba ang init na nilalaro nito sa tres at alalay ang shooting guard na si Mackenzie sa depensa sa gitna. Grabe ang strategy na ginagawa ng coach natin ng SGA team. Pero grabe rin talaga ang nilalaro ng point guard na si Hodge sa Al Ahly Tripoli. Kaya naman hindi maitatanggi na undefeated team rin ito sa bracket B. Talagang nahirapan din dito ang SGA natin. Moore ang naghahawak ng bola para sa 5 minutes in the quarter. Nag-init na rin sa labas itong si Kiambao. Halimaw rin talaga sa ilalim ang sentro ng Al Ahly. Talaga nga naman nakalabawan ang nilalaro at tinatapatan sa ilalim itong Howard na ating NBA player. At sa pagtatapos nga ng third quarter game ay nakuha ng SGA team ang kalamangan sa quarter na iyan. At pagdating ng fourth quarter game, dikitan sa 1 puntos lang na kalamangan ang dalawang team na ito. Nahirapan talaga ang SGA team natin dahil sa point guard and shooting guard ng Al Ahly Tripoli na si Hodge at Byron Wesley. Buti na
na lang, grabe ang lakas sa opensa ng SGA player na si Howard. Pisikalan talaga ang nilalaro sa ilalim at nakikipagsabayan sa mga player dito ng Al Ahly Tripoli. Nagkaangasan pa nga dito itong si Walter Hodge at Andre Robertson sa game. Sa last 3 minutes in the quarter, dito nyo makikita kung gaano kaganda ang galaw ng bola para sa SGA team at para sa akin na isa sa napakalaking dahilan yan kung bakit nagagawang manalo ng Strong Group PH natin. Panoorin nyo, kahit offensive rebound ay nagagawa pang mapaganda ang takbo ng bola para sa SGA at nakakakuha ng magandang puntos ang ating Strong Group PH sa loob ng court. Sa last 2 minutes in the fourth quarter game ay nakuha na nga ang momentum ng SGA team. Grabe ang pagiging mamaw ni Howard sa ilalim at hawak ng SGA team ang kalamangan, pero muntikan pa kang masibak ang ating Strong Group PH sa last 30 seconds in the game. Natapos ang laban sa score na 91-89 at ito ang last game ng Strong Group PH para sa bracket B at undefeated pa rin ang ating SGA team at tinalo ang Al Ahly Tripoli na isa rin sa malakas at undefeated team sa bracket B na yan.